Alam niyo po ba na 20% nito ay posibleng mawala dahil sa korupsyon? Ito ay ayon sa COA at sa Deputy Ombudsman. Ang posibleng mawala sa Pilipinas pagdating ng 2025 ay 1.27 trillion pesos. Ayon sa Deputy Ombudsman, itong 20% na nawawala taon-taon sa korupsyon ay pwede na sanang bahay para sa mga 1.4 million Filipinos na mahihirap o para sa mga 7 million Filipinos na medical assistance at para sa ating lahat, mahigit na 1 taon na bigas. Wala na sana daw na magugutom na Pilipino kung hindi lang kinukuha ang pera na iyon. Makikita rin natin na ang pangalawa sa pinakamalaking alokasyon ng budget ay napunta sa DPWH, sa Public Works. Hindi ito nakakapagtaka. Maraming mga literature tungkol sa korupsyon ay palaging sinasabi na kapag ang bansa ay napaka-korap, usually linalagay nila ang pera nila sa infrastruktura dahil iyon ay ang pinakamadaling kuhanan ng pera. Para sa unprogrammed funds naman o pondo na walang proyekto, umabot siya to 6.1 trillion pesos. Ang problema sa ganitong klaseng pondo ay kulang siya sa transparency o tinatawag na oversight. Dito, pwede gawin ang mga tinatawag na ghost projects, kung saan sinusulat lang nila sa papel kung anong mga proyekto nila, pero sa totoo ay binubulsa talaga nila ang pera. Samantalang ang utang ng bansa ay umabot na sa 16 trillion pesos at bawat taon ay tumataas siya. Kung sisimplihin natin, pwede na ring sabihin na itong pera na kinukorap, itong 20% yearly na kinukuha ng mga politiko, ay inuutang rin ng buong bansa. Kung titignan natin ng research, itong mga numerong ito, na ganitong kalaking budget, ganito kalaki ang nawawala at ganito kalaki ang utang, ay ang rason kaya hindi pa rin o hindi masyado umuunlad ang Pilipinas.